Yung APAB, kung mapapansin mo, it's an economic zone being handled by a separate entity eh. At itong APAB na to is a free zone na kung saan sila yung nag-handle ng pagbibigay ng permit. Permit from APAB and permit from PAGCOR is all required para payagan yung pag-operate nung gambling, nung games. At dito sa ginawa doon sa APAB, sa Bataan, ang nag-issue lamang ng permit dyan ay itong APAB nga, itong economic zone being handled by I think hindi ko tanda yung chairman natin diyan. Pero iimbitahin din natin siya para nasa ganun makita natin ano yung mga naging failure. Kasi BPO siya eh. Then suddenly makikita mo meron siyang gaming That's exactly, gaming, sir. That's exactly the yeah. point I wanted to raise next. Because papaano ho ba maipapaliwanag o kaya madidiskubre kung talagang yung BPO ay nananatiling BPO at wala Correct. pong extra na ginagawang illegal gambling? Na mga scam. Oo, Opo. meron din daw siyang Bitcoin, meron din siyang money laundering, at yung nakita nilang parang Winbox na ginagamit na according sa Malaysian Authority, ban na to sa mga gaming gaming stations. And we want to make this operator ng BPO responsible and to invite also the DTI because under nila tong BPO eh. Nag-warning na kami niyan sa hearing namin. Sabi namin, sigurado ang tatakbuhan natin sa susunod ay mga BPO kasi sila yung pwedeng Diyan sila gumawa rin nito magdi-disguise. Opo, sir. Yes. Kaya nga I think this will be a good chance for the DTI to do their job. Kasi under nila yan under jurisdiction nila yan eh. And Sir, I hope sir, that, sorry to be clear, yes. do you mean DTI, Trade and Industry, sir? Yes, that's Okay. Department of Trade and Industry. Kasi yung mga ganitong mga industry is under the DTI. So basically, siguro dapat makita at malaman kung sino ang mga BPO sa ating bansa kasi yung mga legitimate, madadamay. So That's right. kailangan pati yung mga equipment na ginagamit doon sa BPO must be checked religiously by the DTI para hindi tayo napapasukan ng mga ganitong scam.